Napakaganda ng mensahe na tinanggap natin sa Panginoon nung mga nakaraang linggo. At nung Sunday, tapping into God's season. Ngayong Sunday, sinong gusto mong makaranas ng abounding, dadagdagan pa ng Panginoon ng pagpapala sa buhay niya? Ay, konti lang yung nagtaas ng kamay, Pastor Maurice. Sino ang gusto na magdagdag pa ng pagpapala ang Panginoon sa buhay niya? Wow! Kaya ngayon, pag si Jesus ang tinanggap mo ngayong umaga, kapag ang salita ng Panginoong Hesus ang natanggap mo, tinanggap mo, at isa sa puso mo ang iyong mga maririnig ngayong umaga, ngayong araw na ito, ang simula ng, ano yung Tagalog nun? Ngayong araw na ito ang magiging simula ng pagkapanalo sa buhay mo. Kaya ang pag-uusapan natin, tapping into God's season, winning season begins. Winning season begins. Sinong gusto na ang natatalo na lang siya lagi? Sino ang gustong lagi na lang siyang bigo? Sino ang gustong lagi na lang siyang wala na bang nagmamahal sa akin? Sino yung gustong wala na bang makakapansin sa lahat ng ginagawa ko? Ikaw ba yon? Ikaw po ba yon? Ikaw po ba yung lagi na lang nagsasabing, papansinin lang naman nila ako pag may kailangan sila sa akin? Ano pa ba po ba ang iyong mga idinadaing sa buhay? Lord, kinalimutan mo ba ako? Ano ang kalagayan ng puso mo? Ang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayong umaga, winning season begins. Winning season begins. Sabi mo sa katabi mo, winning season begins. Amen. Winning season begins. Basahin po natin ang Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 9. Sabay-sabay po nating basahin sa screen. Nakikita po ba ng lahat? Okay. Basahin po natin sabay-sabay in 3, 2, 1, go! May oras ng pagsilang at may oras ng kamatayan. May oras ng pagtatanim at may oras ng pag-aani. May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. May oras ng pagsira at may oras ng papatayo. May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluha at may oras ng pagdiriwang. May oras ng at may oras ng paghihiwalay. May oras ng paghahanap at may oras ng paghinto ng paghahanap. May oras ng pagtatago at may oras ng pagtatapon. Sorry, late na po ba? May oras ng Wow! Medyo nahihirapan po akong magbasa. Pastor Carl, pwede mo bang hawakan po yung mic para ikaw po ang tagabasa, Pastor? Partner tayo, Pastor. Ha? Thank you, Lord. Actually po, ang tawag dito, napakayaman po ng mensahe ng Panginoon ngayon talaga. Kanina, di ba po, sabi ni Jasmine, kahit na anong sabihin nila, walang makaka-convince sa akin. Sabi ko, Pastor Carl, parang narinig ko na yun. Hindi ko maalala kanina ko kaya yun narinig. Naalala ko po bigla, yun nga pala yung sinabi ni Pastor Carl, walang makaka-convince sa akin. Hindi ako magpapastor. Hindi ako magpapa-ordain. Sabi sa akin ni Pastor Carl eh. Kaya po, nung araw na
Pastor Morris, isipin mo, pati si Pastor Dong at si Pastor Rami, kinausap na siya. Sunday service na. Actual day na po ng ordination. Ang taga, alam niyo po, paano siya napa-oo? Napa-oo siya habang po kami ay naglalakad mula bahay po namin papunta dito sa church. Habang naglalakad po kami, sabi ko lang po sa kanya, V, naalala mo ba yung kwentong lagi mong sinasabi sa akin na ang Diyos nagpadala na ng helicopter? Ay, meron po raw kasing babae na nalulunod or taong nalulunod. At sabi niya, Lord, tulungan mo ako, nalulunod ako. Ngayon, ang Panginoon nagpadala ng helicopter. Ay, ng bangka. Para, ikaw magkwento. Kaya ikaw magkwento. Para ma-memorize mo. Tayo, halika na. Ikaw magkwento. Actually po, kasi nung time na naglalakad kami, sabi ko, yung time na yon, sabi ko, parang may yung kwento nga na may babae na lulunod o kung sino man lalaki o babae. Sabi niya, Lord, iligtas mo ako kung tunay na Diyos ka, makapangyarihan, malakas, Panginoon ng mga Panginoon. Ikaw may likha ng langit at lupa, ikaw may gawa sa akin. Iligtas mo ako sa kalagayan ko, malulunod, ilang segundo na lang, di na ako makakahinga. May dumating na bangka. Sabi, halika na rito, bago ka mamatay. Sabi, hindi. Si Lord ang magliligtas sa akin. Darating si Lord, kukunin niya ako, ililigtas niya ako. So sabi nung nagbabangka, ay baliw na to. Sige, alis na ako. So iniwan siya. Sabi niya, Lord, unti na lang, ilang oras na lang. Hindi ko na kaya lumangoy. So nagpadala siya, helicopter. Grabe, hindi, helicopter na. Nilaglag yung halika na, akit ka na rito. Andiyan na yung tali. Hindi, sige, si Diyos ang magliligtas sa akin. Si Lord mismo ang magliligtas sa akin. Nananalangin ako, grabe pananalangin ko. Sabi niya, matindi si Lord. Diyos siya mismo kukuha sa akin. So, anong nangyari? May isa pa pala. Dahil na siya, lulubog na siya, nanghihina na siya. Submarine dumating, napansin siya. So, yung binuksan na, kinukuha na, ayaw niya pa rin. Hindi, si Lord, magliligtas sa akin, huwag mo si Lord. So, sabi, sige, bahala ka dyan. So, ayun na nga po, namatay siya. And then, pagdating niya sa langit, doon sa lugar kung nasan siya para makausap niya si Lord. Lord, di ba ikaw ang Diyos na may gawa ng langit at lupa? Ikaw may gawa sa akin. Bakit hindi mo ako niligtas? Bakit di mo ako pinuntahan? Ang sabi ni Lord, anak, nagpadala na ako 3. Bangka, helicopter, submarine. Ngayon gusto mo, ako pa mismo magliligtas sa'yo. Yun po yung naramdaman ko nung time na yun. Habang naglalakad, sabi ko, nagpadala na si Lord ng tao galing sa ibang bansa. Pumunta dito sa Pilipinas, kinausap ako. Sabi ko, hindi. Aantayin ko, nakausapin ako mismo ni Lord. Na anak, ikaw ay magpapastor sa araw na to. Sabi ko, hindi, wala pa, hindi pa. Kinausap na ako ni Pastora May, anak, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi po. Antayin ko po ang season na sabihin ni Lord kung kailan. Kinausap na ako ng asawa ko, kinausap na ako ni Pastor Dong. And doon time na po na naglalakad na kami, naalala ko yung kwento, sinabi ko sa kanya. Actually, siya yung nagpaalala sa akin, di ba may lagi kang kwento? May kwento kasi, lagi ko yung kwento na yung mga tao, pray ng pray, pero pag nandiyan na, nagpadala na ang Diyos ng tao na ginagamit niya na para magsalita sa buhay mo, hindi pa rin natin pinapansin. No? So, nung time na yun, sabi ko talaga, Lord, sorry. Ayokong umabot ako sa ako'y mamatay at mahiwalay sa iyo, tapos sasabihin ko lang sa dulo, Lord, di mo ako niligtas. Pero ang katotohanan, tayo ay paulit-ulit at naisiligtas ng Panginoon sa ating kalagayan. Kaya ayun po, maraming salamat, Pastor Dasa. Continue. Pwede na po umupo. Wow! Palakpakan naman natin si Lord. At alam niyo po, laging sinasabi sa akin ni Pastor Carl, sa lahat ng mga nakakausap niya, lagi niya pong sinasabi, salamat kasi hindi ko na-miss ang season na sumunod sa Panginoon. Yes. Hindi na-miss ang season.
Kapatid, season is very important. Knowing the season of God, tapping into the season of God is very important because winning begins when you tap into the season of God. Alam niyo po, ang sumulat ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 9, he is the wisest man in the Bible. Kilalanin natin, sino ba itong wisest man in the Bible? The wisest man in the Bible is no other than King Solomon. Si King Solomon po, siya ay anak ni King David at sa kanya ipinamana ang kaharian. So, nung si King Solomon na ang napagpasahan ng kaharian, siya na ang hari. Ito ang mga naging accomplishments niya. Ito yung mga ginawa sa ministry, sa paglilingkod niya. Una, si King Solomon, nanghingi siya ng wisdom sa Panginoon not for a selfish gain. Sinabi yan ng 1 Kings chapter 3 verse 9. He asked God for a discerning heart to lead God's people. Wow! Very good heart. Kaya ang nangyari sa kanya, nakatanggap siya ng unparalleled wisdom coming from the Lord. Binigyan siya ng Panginoon ng napaka-unique na klase ng karunungan. Walang, sabi niya ng 1 Kings chapter 3 verse 12, no king before him or after him would equal his wisdom. Wow! Ganon katalino si King Solomon. At si King Solomon, dahil ang hiningi niya ay karunungan, ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng alin? Dahil hindi na niya hiningi ang kayamanan, ang hiningi niya ay karunungan, ang Diyos ay nagdagdag ng riches and honor because His request has pleased the Lord. 1 Kings chapter 3 verse 13. At si King Solomon, he became the wealthiest and the most honored king in his time. Wow! Sabi ng 1 Kings chapter 10 verse 23, greater in riches and wisdom than all kings of the earth. Nakakita na ba kayo ng ganyang klase ng hari? And si King Solomon, ang isa sa mga naging achievement sa panahon niya, he built the temple of the Lord. 1 Kings chapter 6 verse 1 to 2, he constructed God's dwelling place in Jerusalem. Wow. And si King Solomon, he ruled during a season of peace and prosperity. Dahil ang pinamana na sa kanya ng kanyang ama ay talagang napakalawak na kaharian. Success after success. Diba? Ilang beses nating narinig ang kwento ni King David. Lahat ng wars, lahat ng mga ginawa sa pamamagitan ng paglilingkod ni King David ay sinamahan ng Panginoon at pinagyaman ng Panginoon ang paglilingkod ni King David. Kaya yung napamana kay King Solomon is a season of peace and prosperity. Wow, Pastor Carl, ang pinamana ni Pastor Dong at ni Pastora May is a season of peace and prosperity. Wow, napaka-sarap pakinggan, napakasarap tignan, pero napakabigat ng responsibilidad. Hello? Amen? So kung titignan natin, if anyone understood success, seasons, and life, si Solomon yun. Solomon completely understands success, seasons, and life. Kasi ganun katindi ang karunungan na inilagay ng Panginoon kay Solomon. Kaya nga nasulat niya ang Book of Proverbs at Book of Ecclesiastes. Ganon kayaman ang karunungan na inilagay ng Panginoon kay Solomon. And despite that wisdom, despite that blessings,
Solomon still admits that he cannot fully master life through human effort. Ang laki pa rin ng mga tanong, parang hindi pa rin ang tali-talino ni King Solomon, and yet, hindi niya pa rin po mag-grasp kung ano ba ang buhay. Kaya sabi ng Ecclesiastes chapter 9 verse 1, iniisip kong mabuti ang lahat ng bagay at nalaman kong nasa patnubay ng Diyos ang matuwid at marurunong, pati na ang kanilang mga ginagawa, pero hindi nila alam kung ang kasasapitan ba nila ay Huwag mo kayo manggulat. Hindi nila alam kung ang kasasapitan ba nila ay pag-ibig o puot. Ang hindi maunawaan ni King Solomon, ano kaya ang magiging end? Kaya 'di ba, ang sabi niya from the very first verse sa Ecclesiastes chapter 3 verse 9, sabi niya, ano ngayon ang kabuluhan ng pagsisikap ng tao? Hindi niya naiintindihan yung mga ginagawa niya at ano ang magiging bunga ng kanyang mga ginagawa. Kaya ang tanong niya, ang kakasapitan ba ng lahat ng ito ay pag-ibig o puot? So kung titignan po natin, kung babasahin ang Ecclesiastes chapter 9 verse 1 to 11, medyo nandoon yung sinasabi ni Solomon, may katwiran yung sinasabi ni Solomon, and yet kung titignan mo yung kabuuan, may kapusan. Ito po yung mga naobserbahan at na-conclude ni Solomon sa kanyang kaisipan. Everything in life is ultimately in God's hands. Natuklasan ni King Solomon na ang buhay talagang ultimately nasa kamay ng Diyos. Sabi yan ng Ecclesiastes chapter 9 verse 1. The righteous and the wise are in God's hands. At natuklasan din ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 9 verse 2, there appears to be no difference in earthly outcome between righteous and the wicked. Wala raw pinagkaibahan ang magiging dulo ng buhay ng taong righteous at ng taong wicked. And then, isa pa sa natuklasan niya, wisdom does not guarantee control. Hindi ibig sabihin, marunong ka, control mo na ang lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. Yan ang natuklasan niya sa verse 2 and verse 3 ng Ecclesiastes 9. Natuklasan pa niya, death is the common end of both righteous and wicked. Meron po ba ditong hindi mamamatay? Wala po, di ba? So ito yung mga na-conclude niya, na kahit na mabuti ka o maging masama ka, ang kahihinatnan mo pa rin ay kamatayan. Ito po ang kanyang mga natuklasan. Yun ang sabi ng verse 3. And natuklasan din niya na ang outcome ng buhay ay unpredictable. Di ba? Kaya sabi niya, hindi kontrolado. Kung hindi kontrolado, hindi mo rin predicted. Kaya po yung mga nagsasabing nanghuhula, totoong nanghuhula lang po talaga sila. Kaya hindi po kayo dapat maniwala sa mga nanghuhula. Kaya sabi ni King David, hide me from presumptuous sin. Meron po ba ditong, actually may church member tayo, pinagsisihan na niyang naging manghuhula siya. Di ba po? Kasi hindi mo talaga po pwedeng hulaan ang buhay. Yun ang natuklasan ni King Solomon. At sabi niya, ito pa, ang matindi niyang natuklasan. Sabi niya, life should be lived with enjoyment and not anxiety. Kaya sabi ng Ecclesiastes 9 verse 7, enjoy food, drink, and life as gifts approved by God. Wow! Mag-enjoy ka na lang. Kung parehas naman palang kamatayan, ang pupuntahan ng isang taong tuwid at hangal, edi mag-enjoy na lang tayo pare-parehas. Yun ang isipan niya, ha? At ang isa pa niyang natuklasan, human effort alone cannot secure meaning.
Isipin mo, pinakamatalinong tao siya. Pinakamatalinong hari. Sagana ang kanyang kaharian na minana. Punong-puno ng kapayapaan ang kanyang kaharian na minana. At si King Solomon, from the very start, kasama niya ang Diyos. And yet, yung sobrang katalinuhan niya, hindi niya naunawaan ano ba ang kahulugan ng buhay. Hindi nag-grasp ng kanyang katalinuhan ano ba ang purpose ng buhay. Hello? Meron po bang mga matatalino po dito? Meron pa po bang gustong maging matalino dito? Wala namang masama. Ay, kayo naman eh. Parang biglang, ayoko na nga maging matalino. Parang kondenado na. No. Kasi sabi ng Bible, when he asked for wisdom, even the things that he did not ask for, the Lord gave him. So, ibig sabihin, masama bang maging matalino? Masama bang maging marunong? Hindi, kapatid. Hinding-hindi. Pero, pumapasok ang kasamaan kapag ang karunungan ay tinalikuran na ang kanyang manlilikha. So, anong nangyari kay King Solomon? Ano ang naging tragedy ng buhay ni King Solomon? He has wisdom, but he doesn't have obedience. He has wisdom, but he doesn't have a heart that is fully obedient to the Lord. Solomon was wise, but he neglected the command of his father and the wisdom of his mother. Mga anak, asan po ang mga anak dito? Pwede po bang tumayo ang lahat ng mga YA at youth? Iniimbitahan ko kayo, kung nasaan man kayo sa sulok ng simbahan, except po sa mga nasa children's ministry, umupo po kayo sa tabi ng inyong nanay at tatay. Very quick. Now. Go. Upo. Pwede po bang tumayo na kayo? Go. Find your parents. Nigel, diyan ka na lang sa gate at dahil si mommy at daddy mo nandoon sa ano. Find your parents. Sit down next to your parents. May karunungang dinadownload ang Panginoon sa buhay ng bawat isa ngayong umaga. And we have to fully grasp this because this is the key. This is the key for the winning season to begin in your life. This is the key. Solomon was wise. Di ba po? Lahat po ng mga magulang, kaya nyo pinadala ang inyong mga anak sa paaralan para sila ay maging marunong. Para sila ay magkaroon ng kaalaman. Pero mga anak, hindi kayo pinadala sa paaralan para sabihin ninyo sa magulang ninyo na mas magaling na ako sa iyo, mama at papa. Para hindi mo na pakinggan ang sinasabi ng magulang mo sa iyo. Pwede kang maging matalino, pero pag na-miss out mo ang obedience na sinasabi ng Panginoon sa iyo, tinalikuran mo ang utos ng iyong ama, tinalikuran mo ang karunungan na inilagay ng Panginoon sa iyong ina, yan na ang simula ng pagkatalo sa buhay mo. Because this is what Solomon neglected. Solomon neglected the command and the wisdom of his parents. You know, neglect begins because own desire and convenience was prioritized. Ang neglect nagsisimula kapag ang mas inuuna mo ay kung ano yung dinedesire ng puso mo at ano yung mas convenient sa'yo. Parang ganito, umalis si mama at si papa sa tahanan. Umalis saglit sa bahay. Ang sabi ni mama at ni papa, anak,
Habang ako ay nasa labas, pakilinis mo naman. Pakilinis mo naman ang ating bahay. Hugasan mo ang mga pinggan. Magwalis ka sa sahig. Tiklopin mo ang iyong mga damit. Dahil hindi mo pinakinggan, every time na lang na uuwi si mama at si papa sa bahay, ang kalat-kalat ng bahay. Ngayon, nung nag-asawa ka na, nagkaroon ka na ng anak, ang kalat na ng bahay mo kasi hindi naging parte ng ugali mo ang naglilinis. Lord, tawarin mo talaga kami. Hello? Hindi mo ba alam na lahat ng mga hindi mo pinakikinggan na sinasabi ng magulang mo sa'yo ay isang magiging malaking katigasan at katitisuran mo bukas? We are warning every people here in the church. Hindi niyo po ba alam na lahat ng mga sinasabi ng mga pastor, mga lingkod ng Diyos, para sa inyong kapakanan, para sa inyong paglago sa buhay na kasama ang Panginoon, ay ito na ang magiging simula bakit magkakaroon na ng heart that neglects the command of the Lord. Akala mo, ang ating mga pagsasama-sama, yung pag-attend ng sambahay, yung mga pagpapractice dito sa church, yung mga leadership training na ginagawa natin, akala mo, para lang po kayo, ang tawag dito, hatakin? Akala nyo po ba, para lang ito, magsama-sama tayo dito? No. Napakahalaga po ng lahat ng paglilingkod na ginagawa natin sa simbahan because this training teaches your heart to be obedient to the Lord. The training that you are experiencing in your household is something that will mold your future. Dahil dadating ang araw, ikaw ngayon nag-aaral, bukas magkakaroon ka ng iniibig. Totoo po ba? Meron po ba magulang dito, siya ang nagturo sa anak niyang umibig? O kusa na lang tumibok ang puso mong umibig? Tinuruan ka ba ni mama at papa mo na anak yan dapat yung magiging crush mo, ha? O bigla na lang tumibok ang puso mo? Tumibok-tibok. So, ibig sabihin, dadating ang araw, mai-inlove ka. Dadating ang araw, sasabihin mo, Pastor Carl, gusto ko nang mag-asawa. Pastor Carl, meron akong crush sa church. Pastor Carl, wag mo naman kaming pigilang magmahalan sa isa't isa. Dadating ang time, gugustuhin mong igiit ang pag-ibig na meron ka. Bakit ko to alam? Ginawa ko to eh. Kayo naman eh. Kala nyo naman eh. Hello? Hello? Titibok ang puso mo. At kapag hindi mo binantayan ang sinasabi ng nanay at tatay mo, hindi mo binantayan ang mga turo dito sa simbahan, isang araw, anak, ikaw ay iiyak. Mawawasak ang puso mo. At dadating na ang sunod-sunod na kapabayaan sa buhay mo. This is what Solomon has neglected. Sabi ng nanay niya in Proverbs chapter 31 verse 2 to 3, "Listen, my son, son of my womb." Wow, ang ganda pa ng pagkakasabi ni Bathsheba. "Son of my womb, do not spend your strength on women, your vigor on those who ruin kings." Sabi ng nanay, guard yourself from destructive relationships. Sabi ng mama mo sa'yo, anak, mag-aral ka muna. Huwag mo munang intindihin ang pakikipagrelasyon. Huwag mo munang i-entertain ang mga manliligaw. Huwag ka munang manliligaw, anak.
Pero alam mo, dahil hindi nakinig si King Solomon, Solomon ay nagpakasal sa maraming babae. At sabi, foreign women. Bakit foreign women? Kasi hindi lumaki sa iisang katuruan at kultura. He married many. Hindi isa ha? Many. Thousands of wives. Hello? Alam mo, ang tindi nito eh. Yung isang utos, hindi lang triple yung ginawa ni King Solomon eh. Sabi niya, do not allow relationships, especially women, to drain your strength and destroy your calling. Anak, hindi lahat ng babae o lalaki na dadating sa buhay mo at sasabihin sa iyong, mahal kita. Ang ganda mo naman, ang pogi mo naman. Hindi lahat yan ay magdudulot ng kaginhawahan sa buhay mo. Pwedeng ang sarap pakinggan yan ngayon. Ang sarap sa feeling ng kinikilig ka. Bukas, tignan natin ang kahihinatnan mo. Anong kasunod? Anong kasunod na nangyari kay Solomon? Sabi ng nanay ni Solomon, verse 4 to 5, it is not right for kings to drink wine, lest they drink and forget what has been decreed and deprive all the oppressed of their rights. Sabi ng nanay ni Solomon sa kanya, do not be mastered by excess and pleasure. Hello? Mommy, gusto ko pa mag-grab food. Sabi ng mommy mo, anak, it's 12 o'clock, you should be sleeping. Mommy, but I'm hungry. Mommy, I want steak. Mommy, bakit yung mga friends ko, they're always internationally, having a holiday? Bakit ako, we can afford naman, why can't we go there? Mommy, gusto ko rin ng break. Lagi na lang tayong nasa church. Hello? Sabi ng mama ni Solomon, do not be mastered by excess. Alam mo yung excess? Anak, mabuhay ka doon sa kasapatan, hindi sa sobra. Kasi hindi lahat ng sobra mabuti sa'yo. Tignan mo, kain ng sobra. Hindi naman, hindi. Kapapanganak ko lang. Ganon. 3 months, 4 months na, Daddy. No. Hello, diba? Ano pa ba ang excess sa buhay mo? Ang ganda, ito lagi sinasabi sa akin ng papa ko eh. Anak, ano pa bang idadagdag mo sa maganda na? Paganda ng paganda, ang dami mo nang itinusok sa mukha mo, ngayon hindi na nakikilala ang mukha mo. Kahit Diyos sabi na sa'yo, parang hindi naman yan ang nilikha ko. Hello? Hindi ko naman sinasabi na masama po yung pagpapa-enhance. Pero syempre, may vanity din na tinatawag. Pag sobra, ang tawag na doon, vanity. Vanity na ang tawag doon. Excess na yun, kapatid. Alam mo ba kung anong sunod na excess? Nagpaalam ka, Mami, may project po kami sa school. Mga 8 o'clock po, nakauwi na ako ng bahay. 8 o'clock, tumatawag na si Mami mo sa'yo, anak, sabi mo 8 o'clock, nasan ka na? Kasi, Mami, hindi pa kami tapos. Yun pala, nasa club ka lang. Yun pala, nakikipag-inuman ka lang. Yun pala, nakikipag-date ka. Yun pala, kung ano-ano na ang iyong ginagawa. Hindi mo ba alam, kapahamakan na ang kasunod? Pwedeng si Mami at Daddy mo naloko mo, pero hindi mo alam, susunod na magkakandoloko-loko na ang bukas mo. Kaya anong nangyari kay King Solomon? The tragic end, Solomon's indulgent lifestyle dulled his spiritual
discernment. Hindi na ngayon ma-define ano ba ang tama at mali. Nilamon na ng kanyang mga kagustuhan sa buhay. Pleasures. Next. 8 to 9. Proverbs 31 verse 8 to 9. Speak up for those who cannot speak for themselves. Defend the rights of the poor and needy. Mabuhay ka, anak, para sa mga tao na inilagay ng Panginoon sa iyo. Mga taong na sinasabi ng Panginoon, paglingkuran mo. Remember your responsibility as a king. Hello? Maging responsable ka. Sabi ni mami at daddy mo sa iyo, anak, mag-aral ka ng mabuti. Anong ginawa mo? Pagdating mo ng school, nagka-cutting classes ka. Sa pagtatrabaho, pagdating mo sa pagtatrabaho mo, sikap ka naman ng sikap. Kaso every time na dumadating yung sahod mo, saan mo dinadala ang sahod mo? Pleasures? Hello? Every time na may dumadating sa'yo, saan mo binibitbit ang pera na naging bunga ng iyong mga pagsisikap? Anong naging tragic end? Di ba, lagi sinasabi sa atin dito sa church, ikaw ay pinagpala upang maging pagpapala. Nung ikaw ngayon ay tumanggap na ng pagpapala, saan mo na po dinala ang pagpapala? Sino na po ang nag-benefit ng pagpapala? Kaya sabi ng nanay niya, remember your responsibility as a king. Kaso alam mo ba, what happened to King Solomon? Later, he imposed heavy burdens that contributed to the kingdom's division. Ang ginawa ni King Solomon, dinagdagan niya ng dinagdagan ang tax ng mga tao. Para lang alin? Para lang alin? Masustentuhan lahat ng mga pleasures na dinala niya sa loob ng kaharian. Nawala na ang discernment between right and wrong. This is what happened to King Solomon. At sabi ni King David sa kanya, ito ang malalim na utos ng Ama. Know the God of your father and obey Him. Kaso, sabi ng 1 Chronicles 28 verse 9, you, my son Solomon, acknowledge the God of your father and serve Him with wholehearted devotion, with a willing mind, for the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. If you seek Him, He will be found by you, but if you forsake Him, He will reject you forever. Ano ang ginawa ni Solomon? Ano ang ginawa niya? Napakaganda ng simula ng paglilingkod ni Solomon. Pero nung siya ay nakalimutan niya na kinakailangan niyang magkaroon ng personal relationship sa Panginoon, nakalimutan niya yung sinabi ng tatay niya, know the God of your father. Wholeheartedly, devotion. Kamusta na po ang lahat ng devotion ng lahat ng nandito? Nagbabasa ka pa ba ng Bible mo? Nagnanalangin ka pa ba? Pinagninilayan mo pa ba ang salita ng Diyos? Dahil ito ang isa sa pinabayaan ni King Solomon. At next, nawala na yung willingness niya. Ayaw na niyang sumunod. Ang nakalimutan niya, hello, pwede kang makapagtago kay mommy at kay daddy. Pwede kang makapagtago kay pastor at pastora. Pero hindi ka makakatago sa Panginoon because He searches every heart. He understands every desire and every thought. Kaya, ang pagpapala na supposedly nasa kamay mo na, hindi mo na malayan, nakita ni Lord ang puso mo.
Hindi mo namalayan, ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo nabantayan, pero nakita ni Lord ang puso mo. Alam niya. Alam niya. May matatago ka ba sa Diyos? Sabihin mo nga po sa katabi mo, may matatago ka ba sa Diyos? At nung bago mamatay si King David, sabi niya sa 1 Kings chapter 2 verse 1 to 3, malapit na akong mamatay, kaya magpakatatag ka at magpakamatapang, sundin ang mga inuutos ng iyong Diyos, ng Panginoon na iyong Diyos. Sumunod ka sa Kanya, sa Kanyang pamamaraan, mga tuntunin at mga utos na nakasulat sa kautusan ni Moses, para magtagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. Even si King David, sinabi ni King David sa anak niya, anak, balikan mo ang salita ng Diyos. Alalahanin mo ang salita ng Diyos. Sundin mo ang salita ng Diyos dahil yan ang susi para ikaw ay magtagumpay sa lahat ng gagawin mo kahit saan ka pa magpunta. Kahit saan ka pa magpunta, yan ang mag-iingat sa iyo. Kaso, dahil hindi pinakinggan ni King Solomon ang utos ng kanyang ama't ina, ano po ang nangyari kay Solomon? Ang nangyari sa kanya, divine judgment. Divine judgment ang dumating sa buhay ni King Solomon. Ito ay na-initiate, na-declare at in-execute ng Diyos mismo. Alam mo po, ang nangyari kay King Solomon, ang naparusahan, hindi naman siya. Gusto niyong malaman kung sino? Ang naparusahan, yung salin lahi na niya. Sige, nanay, tatay, magpakasasa ka ngayon. Hindi mo alam, anak mo ang tatamaan sa lahat ng kapabayaan at hindi mo pagsunod at pagkilala sa Panginoon. Pagtuturo po ito ng Panginoon sa bawat isa. This is the greatest sin of Solomon. He turned away wholeheartedly from obedience and he compromised the covenant of the Lord. He compromised. 1 King chapter 11 verse 4, nang matanda na siya, nahimok siya ng kanyang mga asawa na sumamba sa ibang mga Diyos. At sabi, hindi na naging maganda ang relasyon niya sa Panginoon na kanyang Diyos, hindi tulad ng ama niya na si David. At dahil doon, ito ang naging punishment ng Panginoon sa kanya. 1 Kings chapter 11, verse 11 to 13. Pakibasa, Pastor Carl. 11, kaya sinabi ng Panginoon kay Solomon, dahil hindi mo tinupad ang aking kasunduan at mga utos ko, kukunin ko sa iyo ang kaharian mo at ibibigay ko sa isa sa mga lingkod mo. Verse 12, pero dahil sa iyong amang si David, hindi ko ito gagawin habang buhay ka pa. Gagawin ko ito sa panahon ng paghahari ng iyong anak. Verse 13, pero hindi ko kukunin ang buong kaarian sa kanya. Magtitira ako ng isang angkang alang-alang sa aking lingkod na si David. At dahil sa Jerusalem na aking hinirang na lungsod. Tignan mo ang ganda ng naging simula. Mula kay King David, wow! Peace and prosperity was filling the land. Dahil ang pumalit na anak, hindi niya kinilala ang Diyos na nagtalaga kay King David sa posisyon na yon. Sino ang next na tinamaan? Yung sumunod ng lahi. Nag-split ang kingdom. Hello? Dahil lang sa hindi pagsunod, hindi pagkilala, at pagtalikod sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. You know,
A man can be wise, blessed, and successful, yet loses the fullness of his season through disobedience. You might miss out the winning season if you will not enter obedience. Huwag natin tong ma-miss out. Bakit ba disobedient ang tao? Number one, dahil dun sa sinful nature ng tao. Ikaw ay naging makasalanan dahil nagmana ka ng kasalanan. Dahil sa disobedience ni Adam, ito ang katotohanan, bakit lumaganap ang kasalanan. Dahil sa disobedience ni Adam, lumaganap ang kasalanan. Disobedience begins from the inside. Sa puso mo. Di ba sabi nga kanina sa binasa natin, God searches the hearts. So ibig sabihin, nagsisimula ang disobedience sa puso mo. Habang nandito ka sa church, nakikinig ng preaching, instead na nakikinig ka sa salita ng Diyos, ano ang ginagawa mo? Kita ng Diyos ang puso mo. Nandito ang katawan mo sa simbahan, ngunit ang puso mo nasa cellphone mo, nandoon sa kalam ng tiyan mo. Nandoon sa mga plano mo para mamaya. Asaan ang puso mo? Pwede kang nandito nasa simbahan, nagsuserve sa simbahan, pero ang puso nakatalikod na sa Diyos. Sinful nature. Sabi ng Romans 7 verse 19 to 20, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapwat kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito? Katawan nitong kamatayan. Sino ang magliligtas? It is disobedience who separated you from God. You may know what's right, but you struggle to do it because sin operates in you. Kung hanggang ngayon, hirap ka pa ring sumunod. Nandito ka na sa church, hirap ka pa ring sumunod. Kapatid, exercise obedience. Alam mo, ang susi ng obedience, surrender. Surrender. Sumurrender ka sa Diyos. Sumurrender ka sa Diyos. Dahil pag hindi ka sumurrender sa Panginoon, ang kasunod na dadating sa buhay mo, bakit lalo mong ma-exercise ang disobedience? Papasok ang temptation. Pag pumasok ang temptation, it won't force you to obey, but it will force you to compromise. Okay lang yan. Wala naman si Pastor Carl. Sabi ni Pastor Carl, 3 p.m. pumunta tayo dito. Wala naman si Pastor Carl, pwedeng hindi na tayo pumunta dito ng 3 p.m. Kahit wala ka namang gagawin. Simple obedience. Okay lang yan. Mas masarap dun sa barkada ko. Mas masarap sa mga kaibigan ko. Marami pa akong gagawin. Kahit ang totoo naman, may choice ka naman. Pwede mo namang ipagpaliban yan kasi mas may importanteng ipinagagawa ang Panginoon sa'yo. Ano yon? Ine-exercise ang obedience. Kaya sabi ng James 1 verse 14, temptation comes from own desires which entice us and drag us away. So ibig sabihin, hindi naman against ang Panginoon sa desires mo. Ang problema, may klase ng desire na nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Because it is appealing to your flesh and not to your spirit. Not all desires are good for you because others can be destructive and it can be selfish, misdirected, and unchecked.
Yung mga desires mo na hindi mo payagan ang mga magulang mo, ang mga pastor mo, na i-align ang desires mo, ang tendency mo. Kakagat ka na sa desire. I-exercise mo na ang will mo. Number 3. At pag in-exercise mo na ang will mo, disobedience is ultimately becomes a decision and not an accident. Kaya nangyari na yan sa buhay mo kasi hindi ka nakinig sa sinabi na sa'yo from the very start. Dahil hindi ka na nakinig, ano na po ang kasunod? Distraction. Distraction. At sabi ng James 1:15, when desires give birth to sinful actions. Sabi mo, Pastora, harmless crush lang naman ito, Pastora. Harmless crush. Pastora, masama po bang mag-girlfriend at boyfriend? Harmless naman po ito, Pastora. Pero nung dadalawa na lang kayo, kumagat ka na. Ano nang nangyari? Sumama ka na sa kwarto. Nagsiping na kayo. Ano na ang nangyari sa'yo? Nag-fall ka na into what? Fornication. And fornication led to sin and death. Hello? Magbabantay tayo sa desires. Because when sin is allowed to grow, in-entertain mo yan. Sinasabi mo, wala namang masama, okay lang naman. Alam ko naman yung boundary ko, Mama. Alam ko naman yung boundary ko, Papa. Hindi ka nakinig, winarningan ka na over and over again nung kumagat ka na. Wala na doon si Mama at si Papa. Wala na doon si pastor at si pastora. Doon na. Hindi mo na malayan, nag-grow na ang kasalanan at doon ka na papasok sa in-exercise mo na. Kaya ikaw na nagsimula sa tama, kasalanan ay nag-abound sa buhay mo. Kapatid, the greatest gift that God has given you and I is our choices, our will. Because of these choices and this will, kailangan mong piliin ang obedience. Because winning season begins when obedience enters. Alam mo ba? Sabi ng Bible, sabi niya sa Romans chapter 5 verse 19, disobedience ng isang tao lumaganap ang kasalanan, ngunit because by the obedience of one shall many be righteous. Because si Jesus Christ ay sumunod sa Ama, lumaganap ngayon ang kaligtasan at ikaw na ngayon na tumanggap kay Hesukristo, tinawag ka ngayon ng Panginoon na righteous sa kanyang paningin. Palakpakan natin si Lord. Now, how a winning season begins? Number 1, you need to be a right person. Kailangan may alignment na mangyari sa puso mo. Kailangan ikaw ay pumasok sa order ng Panginoon because God works through order. He doesn't work in chaos. Hindi nagtatrabaho ang Panginoon sa kaguluhan, ang Diyos ay nagsisinop. That's why number 1, you need to be made right with God. Kaya importante na si Jesus ay payagan mong dumating sa buhay mo, maghari sa puso mo. Because when you are made right with God, you place your faith in Jesus Christ. By believing in Jesus Christ, kahit sino ka pa, ano man ang nagawa mo, sabi ng Bible, sabi niya dito, in His grace, sa Romans chapter 6, verse 24, yet God in His grace freely makes us right in His sight. He did this through Jesus Christ when He freed us from penalty of our sins. Wow! Alam mo, ito yung naging wrong choice ni Solomon. His heart was no longer right with God.
Because his heart was no longer right with God, his heart was divided. He tolerated sin instead of repenting. He relied on his own wisdom rather than obedience. Kaya ko na, alam ko na, matalino na ako, alam ko na itong gagawin ko. Dahil mas pinili niya yung karunungan niya, yung alam niya. Anong nangyari sa kanya? Misalignment. He remained in the gift, but his relationship with God was compromised. Sabi ni mama mo, anak, pumunta ka ng church. Maglingkod ka. Anak, nasa paglilingkod ang pag-iingat. Kaso hindi, may giniit ka eh. Hindi mo na malayan yung pag-giit mo na yan, ang unang na-compromise mo, yung relationship mo sa Panginoon. The truth is, you can still look anointed. Wow, ang galing mong tumugtog. Wow! Ang galing mong kumanta. Wow! Ang galing mong mag-preach. Wow! Ang galing mong magsalita. Wow! You can be anointed, but relationally misaligned. Kamusta ang relationship mo sa Panginoon? Winning season begins when you become a right person. Yung righteousness ng Panginoon sa buhay mo maghari. Yung surrender mo sa Panginoon, laging narayan. Lord, ako'y nagsusumamo, nagpapakumbaba, tumitingin sa'yo, lumalapit sa'yo, ikaw ang maghari sa buhay ko. You need to be made right with God because God's winning season begins when you are with Jesus Christ. Winning season begins when Christ is in you. Christ in me, the hope of glory. And after that, kailangan meron kang right message. Yung right message, you carry what God is saying. Dala-dala mo, bit mo ang salita ng Panginoon. Sabi ng Matthew 16 verse 24 to 26, if anyone wants to come after me, let him deny himself, take up his cross, and be following me. Sumunod sa Panginoon. Be following God. Be following Christ. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Hindi mo ba alam, lahat ng mga paglilingkod na ginagawa mo sa simbahan, lahat ng mga paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon, this is you telling the Lord, Lord, I am not preserving myself, but I am offering myself to you because when I give myself to you, I gain you. I gain Jesus Christ. Hello! Sabi nga natin, I gain you. I gain Jesus. What are you gaining? Sabi ng verse 25, for what will a person be profited if he gains the whole world but forfeits his life? Nag-aral ka ngayon. Wow, galing. Nakahanap ka ng magandang trabaho. Wow, galing. Sumisweldo ka na ng 100,000 monthly. Wow, galing. Ini-aim mo pang sumweldo ng 500,000 monthly. Wow, ang galing. Kaso, after nun, kailan ka magsisimulang maglingkod sa Diyos? After mo makuha ang lahat, after mo makantan ang lahat ng pangarap mo, ano po ang kasunod? You gain what you want, but you already forfeited your soul. What are you exchanging? Kaya napakahalaga po ng lahat ng mga training, ng mga services, sambahay, lahat ng mga paglilingkod na ginagawa natin. Because the Lord wants you and I to be aligned in Him. Because the Lord wants you and I to embrace His Word. Keep His Word in your hearts. The Lord wants you and I to have His Word, the final authority in our life.
Because when the message of the Lord is compromised, your direction will be lost. Pag wala na ang salita ng Diyos, hindi mo na alam saan tatakbo ang buhay mo, kapatid. Ito ang katotohanan. Pag wala na ang utos, maiintindihan mo pa ba kung ano ang tama at mali? Maiintindihan mo pa ba kung ano ang kalooban ng Panginoon pag wala na ang kanyang mga salita? Parang kagaya po nung nakaraan, may pinuntahan kami na bahay. Sabi ko po sa kanila, habang buhay pa ang inyong ina, bigay ninyo ang the best na paglilingkod nyo sa Kanya. Dahil pag pumikit na ang mata niya, maririnig mo pa ba ang tinig niya? Habang buhay pa ang mga magulang natin, upuan natin sila, pakinggan natin anong sinasabi nila, gawin natin kayamanan ang salita ng mga magulang natin sa atin. Pahalagahan natin ito sa ating mga puso dahil pag pumikit ang mata nila, kahit anong sabihin mong nanay, tatay, hindi mo na maririnig ang tinig nila. At ang pinakamasakit, pag hindi mo na marinig ang tinig nila at hindi mo inalagaan sa puso mo ang mga sinasabi nila, makakalimutan mo na ang mga sinabi nila. At kapag pumikit ang kanilang mga mata, wala ka ng direksyon sa buhay. Salamat na lang may Diyos. Salamat may salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ang magbabalik ng direksyon sa buhay mo at sa buhay ko. Salamat sa Panginoon. The right message, carry it. Panghawakan mo ang mensahe ng Panginoon sa buhay mo. Panghawakan mo ito, and you have to be at the right time. Hintayin mo ang season ng Panginoon sa buhay mo. Hintayin mo ang tamang panahon ni Lord. You have to move in God's season. Ano ba ang pinasasabi ng Panginoon sa iyo ngayon? Kapatid, yun ang sundin mo. Doon ka muna. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if you do not give up. Dadating ang panahon, huwag ka mag-alala. May panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagdidilig, at may panahon ng pag-ani. Kung ang panahon mo ngayon, mag-aral ka ng mag-aral. Kung ang panahon mo ngayon, magtrabaho ka habang naglilingkod. Kung ang panahon mo ngayon, maglingkod ka ng full-time sa Panginoon, pag-igihan mo ang iyong ginagawa dahil dadating ang panahon, lahat ng iyong itinanim, lahat ng iyong diniligan, aanihin mo yan bukas. At ang pinakamasarap, pag ang Diyos ng harvest ang siyang nag-cause ng harvest. Anong Tagalog? Ng pag-ani. Kapag ang Diyos ng pag-ani ang nagpaani sa buhay mo, kapatid, tiyak yon, everything will be good. Ikaw ang mag-e-enjoy sa lahat ng aanihin mo dahil nagtanim ka ng tama. Wow! Dahil nagtanim ka ng tama, yung ani mo. Kaya this is the winning season. In the winning season, Lord, I will remain faithful. In the winning season, Lord, I will align. Ia-align ko, Panginoon, ang puso ko sa iyo. I will be fully devoted to you. I will be fully obeying you. I will be fully surrendered to you. Because in this season, the Lord is saying in Matthew 9, verse 36 to 38, habang siya ay nakatingin sa crowd, He felt compassion to the people. At sabi niya, they were distressed and downcast. Sila ay mga malungkot. Sila ay merong matinding pighati sa kanilang mga puso, discouraged, downcast, parang wala ng pag-asa. At sabi ng Panginoong Hesus sa mga disiplino niya, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ang katotohanan, kapatid, dumating na ang kasaganaan. Dumating na ang harvest season. Hindi mo pa nakikita kasi ang katotohanan, ikaw at ako ay tinawag na ng Panginoon upang mag-participate sa anong ginagawa niya sa ating kalagitnaan.
The harvest season is here. But the workers are few. Ilan sa atin ang naglilingkod ng buo ang puso? Fully surrendered, fully obedient sa Panginoon. Dahil ang mga naglilingkod ng tapat, lumuluhod, umaawit, umiiyak, nananabik sa pagdating ng Ama. Excited sa pagdating ni Jesus Christ. Because when you are in that right time, when you understand that this is the harvest season, ito na ang kasunod, kapatid. Sabi niya sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang tanong ko, sino po ang mga pinagpala na ng Panginoon? Sabi ng Bible, added. Sabi mo sa katabi mo, added. Pag sinabing added, ibig sabihin, from the very start, pinagpala ka na. Tama po? From the very start, binigyan ka na. Tama po? Ngayon, ang tanong ko, ano ang ibibigay mong dahilan sa Panginoon, bakit magdadagdag pa siya sa anong binigay na niya sa'yo? Sabihin natin, harvest season. Harvest season, because the harvest is here. Participate now. Be part of what God is building in our midst. You need to be in the right place. You need to be positioned where God has called you to be in. Kailangan meron kang tamang spot. Andito yung pagpapala, andito yung harvest, kaso nandito ka naman, nakaposisyon. Hanggat hindi ka napoposisyon ng tama, hindi mo marireceive kung saan gusto ng Panginoon kapag duluyan ng pagpapala. You need to be in that right place. Because Jesus has said, all authority has been given to me in heaven and on earth. Kung lahat ng authority ay binigay na ng Panginoon sa kanyang anak na si Jesucristo mula sa langit hanggang dito sa lupa, ano po ang mahirap sa Diyos? Tingin mo ba hindi kanya kayang pagpalain? Tingin mo ba hindi niya kayang ibigay ang lahat ng desires ng iyong puso? Kaya niya, because all authority has been given to Him. At ang sinasabi na ni Jesus, go! Sabi mo, go! Go! Sabi ni Jesus, go therefore and make disciples. Go! Kapatid, umalis ka na sa anong kinalalagyan mo. Tama na ang karereklamo mo. Tama na ang katitingin mo sa sarili mo. Tama na ang lahat ng pangangatwiran mo. Ang sabi na ni Jesus, go! Go! Hanapin mo ang lahat ng mga minamahal ko. Hanapin mo ang lahat ng mga gusto kong iligtas. Hanapin mo ang lahat ng mga taong inaanyayaya ko na maging katrabaho sa aking ubasan. Go and make disciples. Ang sabi na ng Panginoon sa iyo at sa akin, maglingkod ka na. Sabihin mo po sa katabi mo, maglingkod na tayo. Maglingkod na tayo. Keyboard please. Maglingkod na tayo. At kahit saan ka na magpunta, kapatid, ang sabi na ni Jesus, teach. Sabi mo sa katabi mo, teach. Teach. Ibahagi mo. Sabi mo, preach. Preach the gospel. Ibahagi mo si Jesus Christ. Kapag si Jesus ang binabahagi mo, ando doon ang panalo. Pag ang binabahagi mo sarili mo, maniwala ka kapatid, laging dismayado. Ang yabang naman yan. Pag hindi si Jesus ang binabahagi mo at ang sarili mo ang binabahagi mo, pwede kang talikuran ng mga tao. Pero pag si Jesus ang binabahagi mo, hindi mo ba alam, ang binabahagi mo sa kanila ay buhay? Pag si Jesus ang binabahagi mo, hindi mo ba alam, ang binabahagi mo ay ang Diyos na nagdudulot ng pagpapala? Hallelujah. Kapatid, we need to be the right person. And we need the right people in our lives. Kailangan natin
ang mga tamang tao. Paliguran natin ang sarili natin ng mga tamang tao. Dahil ang mga tamang tao, bubuuin ka. Ang mga maling tao, sila ay ang priority nila ay desire nila at anong makukuha nila sa iyo. Hindi mo namamalayan, uubusin lang yan ang oras mo, uubusin lang yan ang lakas mo, uubusin lang yan ang karunungan mo. At kapag ubus ka na, hindi mo ba alam, kakalimutan at iiwanan ka na nila. Hindi ko makakalimutan ang sabi ni Brother Ferdy. Brother Ferdy, grabe ang mga nangyari na sa buhay niya. Iba't ibang karanasan na ang nangyari at naranasan niya. Kayamanan, natikman na rin niya. Pero nung siya ay nandoon na sa kanyang kama, na iniinda na niya ang lahat ng mga sakit sa katawan. Alam mo ba? Sabi niya, lahat ng binuhusan niya ng oras, lakas, pera ng mga kaibigan, nawala sila. Ang dumating, lingkod ng Diyos. Kapatid, pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, yan na ang simula ng katagumpayan sa buhay mo. Palakpakan natin si Lord. Winning is not about how strong you are. Winning is not about how wise you are. Winning is not about what you have accumulated. Winning is about how much you are willing to obey the Lord your God. Winning begins when you love God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your might. Winning begins when you stop loving yourself more. Winning begins when you stop caring more of yourself. Winning begins when you fix your eyes on Jesus. Kaya sabi ni King David kay Solomon, "My son, if you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will reject you." Kapatid, you want blessings in your life? Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise." Pag ito ay nasunod mo, sabi ng Bible, it may be well with you and you will live long on the earth. At sabi niya sa Deuteronomy 28 verse 1 to 2, "If you diligently obey the Lord your God and carefully observe His commandments." Alam mo ba yung ibig sabihin ng carefully observe? Tinatago mo sa puso mo ang kanyang mga salita. Pinag-iingatan mo sa puso mo ang kanyang mga salita, which I am commanding you today. May lingkod ng Diyos na ginagamit niya para sa buhay mo, para sabihin sa iyo ang kanyang mga salita. Ang pangako ng Panginoon sa iyo, the Lord will set you high above all the nations of the earth. At sabi niya, the blessing shall come upon you. At ang magandang balita, it will overtake you. Hindi pa kayo convinced? Nakakita ka na ba na nandito ka pero yung pagpapala, umovertake na sa'yo? Hindi mo pa sinasabi sa Diyos. Hindi pa binubuksan ng bibig mo ano ang kailangan mo, na overtaken ka na.
Prinobide na ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan mo kasi alam niya na ang nasa puso mo, lalakad ako sa kabanalan ng Panginoon. Lalakad ako na sumusunod sa Panginoon. Lalakad ako na nagmamahal sa Panginoon at mabubuhay ako dito sa lupa na ang Diyos ang nadadakila sa lahat ng ginagawa ko. This is the winning season of God. Blessings overtake you. At ito pa, ang magandang balita. Ang Diyos mismo ang mag-uutos ng pagpapala na dumating sa buhay mo. At ito pa ang magandang balita. Sabi ng Bible sa Deuteronomy verse 28, verse 8 to 9, the Lord will command blessing on you in your storehouses. Hindi nyo nakuha. Storehouses. Isa lang ang bulsa mo, padadamihin ni Lord ang bulsa mo. Isa lang ang kumpanya mo, padadamihin ni Lord ang kumpanya mo. Isa lang ang pangangailangan mo. Lord, kailangan ko lang po ng makakain mamaya. Ang sabi ng Panginoon sa'yo, dadalhin pa kita sa hapagkainan ng mga hari. If you seek Him, He will be found by you. At sabi ni Jesus, all things are possible to those who believe.